Kuya! Hmm? Natunaw na to. Natunaw na to, kuya. Hmm? Wala mo sa'yo? Lagay mo sa freezer? Hmm? Nalulungkot ako, guys. Minsan may mga panahon ako ganito. Wala lang. Pag bigla nagsisink in lang sa mind ko yung halos 30 years ako naging OFW. Pag-aral ko lahat. Nakapag-invest ako kahit papano pero hindi nila iningatan. Nag-invest ako ng isang lupa na maraming tanim. Then bigla na lang na-notice ko hindi na belong sa akin. Ano mo yan? Minsan ayoko lang isipin kasi iniisip ko baka hindi talaga para sa akin. Pero pag naisip ko yung pagod ko, kung paano ko naipundar yun, hindi ko matanggal sa sarili ko na maiyak. Minsan nililibang ko lang yung sarili ko para wag ako dumating sa point na ganito. Pero siguro tao lang ako, no? Lalo na nga sa isang OFW. Hindi naman madali ang maging OFW eh. Katulad ko. Ang dami kong mga dinaanang hirap para maipundar ang lahat. At the same time, nagsusupport ako sa family, nagpapaaral ako ng mga anak ko, mga pamangkin ko. Pero pinilit ko makapagpundar kahit papano. Kasi alam ko mabilis lang ang pagtanda ng tao. Pag nalulungkot ako, guys, pinipilit kong manahimik. Pag nakita niyo ako kumakain ako ng ice cream, kumakain ako ng chocolate, ibig sabihin mayroon akong tinatago na gusto ko i-voice out pero parang feeling ko na mas magiging tahimik ang buhay ko pag yung iniiyak ko na lang, itinago ko na lang at ikinonfide ko kay God. Kasi ngayon kayo rin, no? Hindi rin kaila sa inyo na ang hirap humanap ng trusted person, yung makakapag-confide ka sa kanya
karamihan kasi ngayon, pag kinonfide mo sa kanya, isa lang, mamaya 10 na yung na-deliver sa lahat. Ayoko nang ganun, guys. So, kaya ako mas pinipili ko na lang na manahimik. Pero ang bigat sa dibdib, no? Hanggat pinipilit mong itago yung sama ng loob mo. Ang bigat sa dibdib. Alam nyo, guys, meron kasi akong lupa na pinundar. Pinataniman ko ng mga niyog. Pinataniman ko ng mga kahoy. Pinafertilize ko yung lupa. Pinagkagasusan ko talaga. Then, ina-expect ko, in the future, akin na yun. Kumbaga, kung may babayaran pang ibang halaga, kaya ko nang i-provide yun. Kasi, malaki naman yung sahod ko sa abroad eh. Pero, hindi ko alam kung ano yung pumasok sa isip ng brother ko na sumunod sa akin. Bigla na lang niyang ibinenta. Gusto na raw ibenta ng may-ari. Ba't hindi niya sa akin sinabi? Diba? Sinabi niya dun sa sister ko na namatay na, yung sister ko mayroon siyang ugali na parang ayaw niyang makapagpundar yung kapatid niya. Parang ayaw niyang nagkakaroon ng sariling ari-arian yung mga kapatid niya. So, sabi raw sa kanya ng kapatid ko, nung nabubuhay pa, sinabi ko na kay Weng, hindi raw niya kayang bilhin. Pero alam nyo ba, guys, hinintay ko yon for 21 years para mabili ko na yung lupa na tuluyan. Kasi nakasangla lang siya sa akin eh. Pero pinagkagasusan ko na siya kahit nakasangla lang siya sa akin. So, patay na ang ate ko. Namatay siya sa cancer of the bone, rheumatoid arthritis, severe rheumatoid arthritis. Pero hanggang ngayon tinatanong ko sa sarili ko kung ano yung motibo niya. Bakit sinabi niya sa brother ko na nasabi na niya sa akin at hindi ko kayang bilhin. Sinabi ko na ngayon sa kanya eh, na hinihintay ko. Sabi ko, ang tagal namang mag-decide ng may-ari na ibenta yung lupa para makakilos na ako. So inunahan ko na siya, binanggit ko na yun sa kanya. And then, kung totoo man na sinabi nga niya sa brother ko na hindi ko kayang bilhin, anong meron sa utak niya, 'di ba? So anyway, ang lahat ay ibini-blame ko sa brother ko. Kasi pag may mga kailangan sila, nasasabi nila sa akin indirectly. Bakit itong importante kailangan niya sabihin sa ate ko? Alam naman niya na yung ate ko ay mayroong ugali na hindi maganda. Yung feeling na ayaw niya na nagkakaroon ako ng sarili kong investment. Pero guys, anyway, sabi nga ng lahat, sabi nga ng karamihan, isipin mo na lang, Weng, hindi para sa iyo yun. Huwag ka nang masaktan. Ano pa nga ba? Hindi yun na nga lang yung iisipin ko. Pero, at isipin ko ng ganun, guys, ang sakit. Yun lang, guys. Bye. Salamat sa pakikinig.